Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel. For today's video, Suzuki Smash 115 ay nagkaroon ng problema sa kanyang electrical system. Sabi nyo guys, ito daw ay namatay-matay no. At nang napansin niya is medyo mahina ang charging ng kanyang neutral light at hindi ito tumataas. At ang kanyang battery guys ay wala ng kalaman-laman. At nagpaplano siyang bumili ng battery, kaya lang baka masayang guys. Kailangan mo na ipa-check niya ang kanyang electrical system kung ito ba ay may problema o wala. So yun guys, kita nyo man napakahina ng kanyang neutral. At possible, sabi ni Bossing, dito daw niya magpalit ng battery. Pero kailangan mo na niyang ipa-check sa akin ang kanyang motor kung palit mo battery o hindi. So yun guys, no, hindi talaga tumataas ang ilaw ng kanyang neutral at kahit naka-regulation na ang kanyang motor. So ngayon guys, para malaman natin kung may problema ang kanyang charging, kapag i-disconnect natin ang kanyang fuse, ay namatay ang kanyang makina. So, dito natin malaman guys, na nag-function ba ang kanyang charging o wala. So, patanggal mo natin kay Bossing ang kanyang fuse. Pagbubunot na natin. So, yun guys, mandar pa rin ang kanyang motor kahit nakabunot ang kanyang fuse. Ibig sabihin, nag-function ang kanyang charging. Kaya lang, ang kanyang ilaw na neutral ay napakahina guys, oh. Nag-i-steady lang siya. Yun know? At ang kanyang battery ay hindi nag-charge. Nasasayangan si Bossing baka daw is kapag bumili siya ng battery is masisira lang din naman. Kasi ang kanyang charging ay hindi nag-work out. Tulad niyan guys oh. Yung huling battery niya na ginamit niya sa kanyang motor, yung motor na yan guys is mahal at original. Yan po ay Quantum. So, ang gawin natin is tanggalin natin ang cover na yan para masilip natin ang sitwasyon ng kanyang regulator. So, ito na nga guys, nakita na natin ang kanyang regulator at ito ay full wave, no? Tulad ng sinabi ni Bossing, no? Hindi pa natin siya binaklas. Upon checking guys, nakita ko sa kanyang regulator, ang ikanabit ng huling mekaniko ay Rossi. So, bakit ko ba nasabi na Rossi guys? Kasi unang baklas ko pa lang is nakita ko na meron siyang kulay white thread na wire sa kanyang harness. So ito guys, ito yung napansin ko sa kanyang regulator. Kapag mayroon kayong makitang kulay white thread na wire na stripe sa kanyang regulator guys, nangahulugan yan po ay Rossi. At may apat siya na wire lang, except sa merong white thread na wire. Yan o. Supposed to be kapag full wave talaga ang ating regulator guys, dapat kulay itim po ang panglima ng ating wire. Pero sa regulator ni Bossing guys is meron siyang white thread na wire at walang black. So yan po ang panlima ng kanyang wire. So kailangan natin magpalit ng 5 wires na wire guys kung sakali mang may problema talaga ang regulator na huling kinabit ng naunang mekaniko. Medyo natigasan tayo sa pagtanggal ng kanyang bolt. Kaya gagamit tayo ng impact bit para makapumirsa tayo sa pagtanggal ng kanyang regulator. O yun, tanggal na siya guys. So, check na natin ang wire ng kanyang regulator. Loads Pops Idol, ano ba yung white thread na wire sa regulator ng Rossi? Yan po ay nagsusupply sa ilaw ng Rossi guys, no? Yan po ay nakarekta sa kanyang regulator. Ang ilaw ng Rossi ay hindi battery operated. Yung regulator lang niya ang battery operated at ang kanyang charging. Yung white thread na wire na yan is easy drive yan guys. Yan po ay rekta sa kanyang regulator. Kung hindi paandarin natin ang kanyang motor ay hindi mag-iilaw ang kanyang headlight. Yan po ay design ng regulator ng mga Rossi. Although, ang regulator nila ay full wave type. Full wave type po ang regulator ng Rossi. Tama ang narinig nyo. Kaya lang yung headlight niya is hindi battery operated. Nakarekta sa kanyang regular which is easy drive. So kapag paandarin natin ang kanyang motor, saka pa magsusupply ang ilaw ng kanyang Rossi. Yung mga Rossi dyan, operator, alam nila yan na hindi battery operated ang kanilang headlight. Ang kanilang charging lang ang naka full wave. Whereas kung wala kayong makitang white thread na wire na yan, is kulay black yan, panglima ng regulator, yan po ay full wave talaga na regulator. At naka battery operated ang ating headlight. So ang gawin natin guys, tanggalin natin ang mga wire na nakakabit sa kanyang regulator, no? I-check muna natin ang supply ng white thread na wire na yan. Kung goods bang output niya guys. Kailangan mo natin pandarin ulit. Kailangan natin i-double check ang supply ng white thread na wire kung goods ba o hindi.
o nagkaroon ba ng paghina sa kanyang ilaw. So, medyo may problema na rin ang ating bulb tester guys. O, ilapat lang natin ang ating bulb tester. Yun, umilaw na ang ating bulb tester guys. At nakita ko napakahina ang supply ng white thread na wire, which is nakakonect sa yellow na wire na naunang regulator ni bossing. Yung stock na wire talaga sa kanyang regulator guys ha. Doon kasi kinunik ng naunang mekaniko yung white thread na wire na yan. Yan po ay connected papunta sa headlight. Yung yellow na wire sa ating stock na regulator. So sa nakita ko guys, medyo mahina talaga ang ilaw ng ating red-white na wire. No? So, actually yan na mahina rin ang supply ng ating headlight. You know? Ito nyo ba yan guys? Napakakulimlim ng ilaw ng ating headlight. Dahil na rin is may problema na talaga ang kanyang regulator na kinabit. So, ang naunang obserbaran ni bossing guys is nag-drain ng kanyang battery habang kalaunan naramdaman na ni bossing na parang unti-unting namamatay ang kanyang motor at nagsishort ang supply ng kanyang battery. Ito ay pinalitan ni bossing na bagong busina guys. So, yung kulay na bilog na itim yan po ay horn ni bossing. Bago po yan, pero hindi pa rin gumagana ang busina ni bossing. Kahit bago pa rin yan. Kaya, baka sa tingin ni bossing yun unang busina niya ay hindi sira. Kaya lang naunang shop na pinakumpuni niya guys ay pinalitan ng busina kasi daw sira yung busina. Pero hindi pa rin gumagana guys. Pumipiyok pa rin ang kanyang busina. Ibig sabihin na hindi talaga nag-charge ang regulator na yan. Although mayroong counting supply na lumalabas is yun na lang ang papapaandar sa kanyang CDI. Pero yung electrical system talaga ni bossing guys ay hindi talaga gumagana. At parang nagsishort talaga siya. So pinaka best gawin is palitan natin ng bagong regulator na pang full wave talaga at hindi pang Rossi. Tulad ng kinabit ng naunang mekaniko na pinuntahan niya. Ito ay pinacheck niya kaya ng umaga. So yung busina yan guys kasama na yan sa pinalit ng naunang mekaniko kaya ng umaga. Hindi pa rin nagpa-function ng normal at pumipiyok pa rin ang kanyang busina. So mamalaman natin yan guys umaya once magpapalit na tayo ng bagong regulator. Dapat kasi itong ating tester ay hindi umilaw guys no. Kapag nilagay natin sa background at nilagay natin ang ating tester sa lighting na wire. So kapag umilaw ang ating lighting na wire at ang ating bulb tester ay nasa ground, nangahulugan guys na problemado na talaga ang ating regulator. Yun no. May counting ilaw ang ating lighting na wire. So, yung kulay yellow na wire na yan guys. Yun no. Sa ating regulator. At yung blue-white na connection niya papunta sa ating stator. Dapat ang umilaw lang guys is yung yellow na wire at saka yung kulay pink na wire. Wala siyang ground connection. Kasi nga is full wave na ang ating stator. Na-check ko rin ang yellow na wire na yan guys. So, yung hinawakan ko wala siyang supply no. So, ang gawin natin, i-check natin itong U-box cover na ito. Kailangan na-selectin natin ang sitwasyon ng wire na yan kung bakit wala siyang supply. At yan ang kinabitan ng white thread na wire sa kanyang regulator na Rossi. A few minutes later. So ito na guys, nakuha na natin yung U-box cover. Upon checking, yun o, nakatiwangwang ang kulay yellow na wire at walang connection. Naka-open wire lang siya no. So Lods, Idol, Pops, anong gawin natin dyan? Lagyan natin yan ng positive accessory guys. So paano ba yan lagyan ng positive accessory? Pupunta lang tayo sa flasher, yung tinuro kong harness na yan. Nandiyan na-connect yung flasher niya. Meron yung kulay orange na wire dyan na positive accessory. Lalagyan natin ng positive accessory ng wire ng yellow na yan para meron na siyang supply pag magpalit na tayo ng bagong regulator. Kasi dyan natin i-connect yung kulay black na wire yan guys. Then sa kulay yellow na wire na yan. Kasi yan po ang mag-supply papunta sa ating headlight at taillight at pati na rin dashboard para automatiko naka-battery operated na siya. So kukuha tayo ng wire at tudugtungin natin yung kulay yellow na wire na yan. At kukuha tayo ng positive accessory sa kanyang flasher. Yung kulay orange, hindi yung kulay sky blue. Kasi yung kulay sky blue yan po ay output accessory ng ating flasher. Yung orange lang kasi kapag Suzuki, orange ang ating positive accessory na wire na dapat nating kunan ng supply kapag tayo ay nakakabit ng mga accessories na mga ilaw. So dyan tayo magkatabas. Kasi yan ang pinakamalapit na access para makakuha tayo ng positive accessory na dudugtong natin sa kulay yellow na wire ni bossing. Before na si bossing pumunta sa shop guys ay plano niya sanang bumili ng bagong battery. Kaya lang talaga
yung pinuntahan niya na unang shop is nagre-recommend na wag mo nang bumili ng battery. Ipapacheck mo na sa ibang shop yung kanyang charging. Kasi yung pinuntahan niya yung shop guys ay parang nagdadalawang isip i-troubleshoot ang kanyang charging, no? So, yun na nga is nadoblihan ng gasto si bossing. Kaya na umaga at the same time sa atin shop is makagasto siya ulit. So, yun, nadugtungan na natin ng ating wire ng kulay orange na wire. Tapos itong kulay yellow na wire guys, idudugtong na natin yung ikakabit natin na wire na bago. Para automatic may supply na positive sa ating yellow na wire. Ay, siyempre ko ay bago pa sa ating channel, sa tingin mong video itong ginawa ko ay malaking tulong. Huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakipalo na rin sa Facebook page kung sa Facebook ka nakapanood. So, yun nga, nadugtong na natin guys. So, huwag natin kalimutan lagyan ng electrical tape para iwas spark sa ating mga harness at magkaroon pa ng problema sa ating electrical system. So, yun, nakabitan na natin siya. Diyan tayo kumabit guys ha. Yung kulay orange yan, huwag yung kulay blue ha. Tandaan nyo. So, goods na rin yung kulay yellow na wire. So, ito yung magsusupply na wire na positive accessory ng ating kulay yellow na wire sa ating regulator sa itaas. Dito yan guys. Dito yan. So, hindi natin mag-check yan kasi nga yung battery ni bossing is mahina, no? At hindi pa nakakargahan sa ating bagong regulator. Okay. So, ito na nga guys. Nakakuha natin ng bagong regulator. So, ang ginamit nating regulator ay Skygo. So, medyo mahaba yung kulay blue-white na wire na yan. So, paputulin natin yan mamaya. Ang una natin ikabit is yung kulay positive na kulay black. Yung yellow na wire yan guys, yung dinugtungan natin sa ibaba na kulay orange. Automatic positive accessory na yan. At kakabit natin ang kulay black na wire sa ating regulator na pang Skygo. So, siyempre, lagyan mo natin ng electrical tape bawat isa para maiwasan natin magkaroon ng aberya o grounded sa ating ginawang trabaho. So, ito ay malaking tulong sa mga nag-DIY guys, no? O nagpaplano nagsubok mag-troubleshoot sa kanilang motor. Kapag yung motor ay naka-full wave na at naka-experience ng ganitong senaryo, humihin ang headlight at kalaon na nag-drain ang battery. At asahan nyo guys, kapag tumatakbo kayo ng mahabang oras, ay parang namamatay-matay ang inyong motor at parang nasi-short sa supply ng kuryente. So, alam nyo na, ang problema, walang iba kundi ang kanyang charging system. Pagkatapos ng kulay yellow na wire guys, ang next natin ikabit is yung kulay red ng ating regulator at kulay red ng ating electrical harness. Siyempre tape, huwag natin kalimutan. Pagkatapos may kabit natin ng dalawang kulay red, ang next naman is yung ang ating kulay pink, which is white red naman sa charging ng ating stock na harness. Okay. So pagkatapos ma-splice, lagyan ng electrical tape. Yun. So, next naman is yung kulay yellow natin sa ating regulator at yung kulay blue-white na connect sa ating stator na karekta. Splice na natin. At pagkatapos, electrical tape. So, yun. Review lang natin guys. Blue-white na yellow connected. Green at saka black-white ground. Yung white, red, at saka pink is charging. Yung red to red is ang ating battery. So, syempre, ito na yung moment of truth o katotohanan. Kung maisalba ba natin ni bossing ang kanyang battery na unti-unti nang namamatay at makatipid si bossing makabili ng bagong battery. O na natin at syempre, kailangan natin pa na rin. Let's go! So yun guys, umandar ang ating motor at umilaw na ating charging. Nag-i-increase na ang voltahe ng ating charging guys. Hindi ka tulad ng una, medyo makulimlim talaga at napakain. Ayun no, malakas na siya. So dito na natin malalaman na naging okay ang ating pagpalit ng regulator once may kabit na natin ang kanyang fuse. Since ang fuse niya guys ay tinanggal natin. So ibig sabihin no, ito ay walang fuse. At umandar, goods na ang ating charging guys. Kasi nag-i-increase na rin ang ilaw ng ating neutral. At ito na lang kulang is may kabit na natin ang kanyang fuse. Dito natin malalaman kung tama ba ang ating desisyon na magpalit ng regulator guys. At may salba ba natin
ang malapit ng matay na battery ni bossing na quantum. Sayangan si bossing kasi guys, kasi yung battery niya is napakamahal pa naman ang bilhin niyan. Yan o, quantum, klaro-klaro. Nakaplano pa naman sa bumili ng bagong battery. Kaya lang, baka mag-drain na naman uli dahil nga sa may problema ang kanyang electrical system. Baka daw grounded or baka daw ang regulator ng problema. Sa maraming baka-baka guys. Importante is matroubleshoot natin at napadpad si bossing sa ating shop. At dito natin na-check ang problema ng kanyang motor. Medyo nahirapan si bossing ikabit ng kanyang fuse kasi maliit po ang fuse box ng ating Suzuki Smash at napailalim pa ng maraming mga gamit niya sa kanyang U-box. So tayo ang makakabit ng kanyang fuse. Kaya bilisan natin ng kaunti. So ayan guys, one hand yan ha. Yung isa ating kamay is nasa camera at yung isang kamay natin is nasa fuse. Yun, naikabit na natin siya guys. So, dito natin mag-check sa ating dashboard. Yun, oh. Ilang segundo, minuto lang yun guys. Oh. Napalakas na natin ang ilaw ng kanyang neutral. Automatic na charge na ang ating regulator. So, dito talaga natin na-confirm guys na regulator talaga ang problema sa motor bossing. Kung bakit naka-experience siya na paghihina ng battery at unti-unting namamatay. Yeah, di ba tiyog niya? Hina lang kanin sagit na gyud. So dito sa time na to guys, no, lalakas na ang tunog ng kanyang busina na bagong bili ni bossing. Regulator kay Tapos pagkaramdaman natin kabusing ang sitwasyon, ang init ng ating regulator. So ganito dapat ang init ng regulator guys, yung mahawakan mo ang ating regulator. Kasi kapag hindi yan mahawakan, medyo mainit after ng ilang minuto na mandar, problemado ang ating regulator na kinabit. Or sa regulator talaga ang characteristic na mainit talaga siya. Pero sa ating regulator na kinabit, since kay Go goods naman sa guys, no, at hindi na siya mainit. Yung busina ni bossing na nauna, ikabit natin yung original niya guys, kasi walang problema yun. Na papalit tuloy si bossing na bagong busina. Malakas na rin ang ilaw natin neutral. Ibig sabihin guys, na isalba natin ang battery ni bossing. You know, nakatipid na si bossing guys, hindi na siya makabili pa ng battery, kundi regulator na lang ang kanyang babayaran. Yun, no? Sagit na po di mong kuan. Kasi nakaplano si bossing guys na ipaparehistro, i-renew niya ang kanyang motor bukas kasi guys, walang busina, walang signal, at saka mahina ang kanyang headlight. So yun, malakas na rin ang ilaw ng kanyang headlight. So, di katulad ng una is napakakulimlim. Dahil dala na rin is mahina ang charging ng kanyang regulator. Since malakas na ang ilaw ng ating regulator guys, pasado na ito bukas kapag si bossing ay magpaparehistro. So itong regulator na Rossi, huwag nyo na ito ikabit guys. Mas magkakabit lang kayo ng 5 wires na pang full wave talaga na regulator. So ito yung intended lang na pang Rossi talaga. Yun, no? Yan po ay Rossi. Basta mayroon kayo makitang white thread na wire na guys, stripe na pang 5, pang Rossi po yan. At hindi yan pang battery operated na pang 5 wires. Yun lang guys, no, kapag yung motor expression ng scenario, lalo sa mga full user, at least may idea na kayo. At huwag kalimutan, i-shout out ang ating customer, yung pogi na yan, at yung owner ng Suzuki Smash. Maraming salamat, at syempre, shout out sa ating napakasipag mekaniko. Right, Chef. God bless. See you sa aking next video. Good guys, and for today's video, Suzuki Smash 115 ay nagkaroon ng problema sa kanyang electrical system. Bagong bili ang kanyang motor, kaya lang sikanan lang ito guys. Nagtataka siya kung bakit daw biglang nag-drain ang kanyang battery. Bago pa lang pag-charge sa kanyang battery. So ulit ang kanyang susi guys, para ma-check natin. Yun, no, napakahina ng ilaw ng kanyang neutral light. Totoo talaga sinabi ni bossing na hindi nag-charge ang battery ng kanyang motor. Paandarin natin guys. So kung obserbaran nyo, no, kumanda ng kanyang motor pero hindi lumalakas ang ilaw ng kanyang motor light. So indication na yan guys na ang ating charging system ng motor ay hindi nag-workout. Possible nasa regulator, stator o wire ang problema ng kanyang motor. So para magkaalaman kung hindi ba talaga nagtatrabaho ang kanyang charging, kailangan natin i-check ang fuse. So paano ba i-check ang fuse guys? Ang fuse ay nakalocate sa tabi ng kanyang battery. So kapag ang fuse nito guys, kapag binunot natin
tapos biglang tumirik ang kanyang motor, yun ang patandaan guys na walang charging na nangyari sa kanyang battery. So try natin bunutin kung titirik ba ang kanyang motor. So yun na guys, patay ang kanyang motor at nawalang ilaw ng kanyang neutral light sa kanyang dashboard. So ngayon try natin paanda rin na walang fuse kung aandar ba siya. So yun na guys, klaro-klaro na wala talagang charging na nangyari sa kanyang motor. Kasi kapag walang battery ang motor, kung condition ang ating charging, at shout out muna kay Bossing. So good kung condition ang kanyang charging at stator, aandar ang ating motor guys kahit walang battery. So ngayon balik natin uli ang kanyang fuse. Kasi battery lang ang bumuhay sa kanyang electrical system kung bakit umaandar ang kanyang motor. Pero kapag walang charging, automatic unti-unti mo i-drain ang ating. Pero guys, umaandar ang kanyang motor kapag may battery. So kapag binunot natin siya, ibis bigla siyang tumitirik. You know, humihina ang kanyang battery. So habang tumatagal guys, kapag hindi niyo pina-check ang charging ng inyong motor, naubos ang supply ng ating battery. So ito lang gawin nyo guys, na kapag Suzuki Smash user kayo at nakalokit ang inyong regulator sa harapan, so ito ang dapat nyong gawin para magkaroon kayo ng idea kung paano i-troubleshoot ang inyong motor. Una, tanggalin nyo muna ang inyong regulator sa harapan. Tapos, i-check nyo ang bawat socket o bawat supply ng ating regulator. Sa ating regulator is meron kayong makita ng red, white o white, red, yellow, white o yellow, white, yellow, tapos red, black, white or white, black. So ngayon guys, ang i-check nyo muna ang priority is yung red, white. Yan po ay ang charging ng ating motor. So kung paano ba ito i-check, kung meron kayong bulb tester is ilagay nyo lang ang ground sa ating bali ground. So tapos yung red, white na wire ng ating socket is hanapin nyo guys, tapos doon mo i-plug ang inyong bulb tester. Kahit walang battery ng ating motor, malalaman natin kung meron siyang charging kapag kinikickstart natin ang ating motor sa kulay red, white na wire at biglang iilaw yan ng malakas, nangalugan na goods ang ating charging system. Tulad lang ginawa natin sa video guys. So pakickstart natin kay Bossing. So yun nga, umiilaw ng malakas ang ating bulb, nangalugan na goods ang ating stator. Yun po ang palatandaan. So try po natin i-check guys itong white, yellow o yellow, white. So kung umiilaw din ba, tulad na ginawa natin sa red, white. So kinikickstart natin guys kahit naka-off ang ating ignition, umiilaw yan. Rekta yan kasi yan guys eh. So yun, umiilaw din ang ating yellow, white na wire, ang lugan na goods ang ating stator. At possible dalawa lang ang ating suspita dyan guys. It's either ang ating regulator sira or may problema sa ating wire. So ilagay mo natin ang kanyang regulator kasi ito po ay original palang, original ang kanyang regulator. Kasi nga guys, itong motor ni Bossing ay second hand na nabili niya. So ito yung unang sakit na naramdaman ni Bossing sa kanyang motor na nabili. So dito naman kung paano natin i-check na meron supply ang ating red na wire mismo sa kanyang regulator o wala, ay kailangan idiin mo natin ang bulb tester sa kulay pula na wire na yan sa kanyang regulator, sa likurang bahagi. So kapag umiilaw yan, ibig sabihin goods ang ating regulator, pero kapag wala, regulator ang sira. So yan guys, no, hindi siya umiilaw, no? Try pa natin uli kasi nagkaroon na ng molds o corrosion sa likod ng kanyang socket. Maaaring nasisira ng unti-unti ang kanyang mga terminal. So yung importante, huwag natin madaliin at hanapan natin ng paraan. So ngayon guys, lipat natin ang ground. Medyo nagka-problema ang aking bulb tester. So dito, balik natin yung slit bulb natin. Idiin pa natin guys. Kailangan natin siguruhin na regulator ang problema. Try natin ulit i-review yung kulay red, white na wire guys. Yun, umiilaw talaga siya, no? So ibig sabihin goods ang ating stator. Dito naman ulitin natin sa ating kulay red wire. So dapat umiilaw din to guys. Kapag umiilaw, automatic goods ang ating regulator at nasa wire lang ang problema. Ganun po ang paraan kung paano i-check. So kung wala talaga, hindi talaga umiilaw, try natin manghiram ng regulator sa ating kakilala na Smash. Kung umiilaw ng ating bulb tester gamit ang ating bagong regulator, yon, umiilaw ang ating kulay red wire na wire guys, nangulugan na goods ang ating regulator. Kasi meron siyang output, no? Kinikickstart natin yan. Kahit naka-off ang ating ignition switch, automatic umiilaw ang ating red wire na wire. So yan, try na natin i-check ang dashboard. Dapat ang dashboard umiilaw din yan guys.
kapag kinikistar natin, walang connection yan. Yun, hindi umilaw ang ating dashboard, pero umilaw ang ating valve tester sa ating socket ng ating regulator. Ibig sabihin guys, walang connection ang ating wire ng ating ignition switch at ating regulator. Kaya walang charging nangyayari sa ating motor. Nangalogan, may putol na wire sa ating electrical harness kung bakit walang connection ang dalawang yan. Ay, syempre, para hindi kayo mahirapan pagdugtungin ang dalawang yan, tuturuan ko kayo guys na pinakamadaling paraan. Ganito lang, kuha lang kayo ng wire, no? Kuha lang kayo ng wire. Irerekta natin yung kulay red wire sa socket ng ating regulator doon sa ignition switch mismo. Kasi wala silang connection eh. Ang may connection lang is yung battery natin at ating ignition switch. Kaya umaandar ang ating motor. Kaya lang, itong pinaka-importante na part ng ating regulator is wala siyang connection sa ating harness. Hindi siya naka-series guys, no? Possible, may putol na linya sa ating electrical harness. Kung pagsasuriin natin, mahaba ang ating pagtatrabaho kapag hanapin pa natin yung banda kung saan naputol ang wire. So, pero may magic tayong gagawin guys. Ito, idiin nyo lang ang wire na kinuha nyo na dudugtong natin sa ating ignition switch. Yan, sa kulay pula lang guys, sa kulay pula sa ating regulator. Tapos, irekta nyo, itap sa ating ignition switch. Idikit nyo lang siya guys sa ignition switch. Yung kahit sa orange or pula sa ating ignition switch, ang importante is maidiin natin siya at malalaman natin na may putol talaga ng wire. So, ganyan yung paraan guys. So, napakasimple lang. Tapos, idikit nyo sa ignition switch. Kapag umaandar yan, ibig sabihin, putol talaga ang wire sa ating electrical harness na kulay pula. Connection sa ating battery, ignition switch at sa ating regulator. So, try natin. Kung siga pa neutral. Saan ka gawin camera? Yun o. Umandar siya guys. No? Nirekta natin siya. Nag-blink ang kanyang regulator. Ibig sabihin, goods talaga ang kanyang charging ng kanyang motor. So, try natin ulit. Blink siya. Yun o. Umiilaw siya guys. Nag-blink siya. Nirekta natin. Wala pa yung battery ha. Yun o. Tinap lang natin yan. Yun. Wala pa yung fuse. Wala pa yung fuse. Nakaputol pa ang fuse. Na umaandar siya na walang battery. Nangulugan guys na nag-function na ang ating charging system na ginawa natin nirekta yung regulator at saka ignition switch. So yun, tap natin yung fuse mamaya guys. So for the meantime, na-confirm natin na wire lang problema sa motor na busing at hindi sira ang kanyang regulator at saka kanyang stator. Umaandar siya kahit walang battery. Yun o. Diba? Blink ang ating neutral light. Yan po ang palatandaan na goods ang charging ng ating regulator. Kapag humihina ang neutral, kapag nire-rev natin, nire-revolution at lumalakas siya kapag binitawan natin ang accelerator. Yan po ang ginawa natin guys, no? Napakasimple lang. Ang gawin natin para hindi natin mahirapan pang pagdugtungin ang wire na yan ay babalatan lang natin yung wire ng ating regulator, yung kulay pula. Yan guys, balatan lang natin yan. Ganun lang ating paraan, pinakamadaling paraan para hindi na kayo mahirapan. Ito ay malaking tulong sa nagaplanong mag-DIY at tulad ng pumunta sa mga shop. Kapag malayo kayo sa mga shop, malayo kayo sa mga paayusan ng mga motor nyo, o malayo kayo sa bayan at hirap kayo makahanap ng mekaniko. Kapag ganitong senaryo ang nangyayari sa inyong motorsiklo, balatan nyo lang kulay pula ng wire na yan, tapos hanap lang kayo ng kaunting wire, tapos idugtugtong lang nyo lang sa inyong kulay pula na wire sa inyong regulator at kulay pula na wire sa inyong ignition switch. So malapit lang yan guys, no? Yun o, yung hinila ko, tanggalin nyo na ang switch ng inyong ignition switch, tapos balatan nyo yung kulay pula na wire na yan. Ganun lang po ang pinakamabilis na technique para palabas ninyo ang charging ng inyong motor at automatic iilaw ang ating dashboard kahit walang fuse o connection ng ating battery. Automatic aandar yan. Yan po ang palatandaan na nag-workout ang ating charging system ng ating motor na kahit walang battery ay aandar ito, no? So itong motor rebusing, no, sikanhan lang niya nabili noong nakarang araw, natataka siya, pinacharge na kanyang battery, tapos isang araw lang daw is unti-unti daw humina ang kanyang battery at minsan pa is natitirikan si bossing. Yan, pinacharge na ulit doon na unti-unti namang nagde-drain, kaya isa nang gunin na ni bossing ang kanyang motor sa ating shop. Takot kasi siya bumiyahe ng malayo, baka naman matitirikan na naman siya uli. So ano pag-alaman natin guys na sira ang wire na harness ng kanyang electrical system. So ito lang ang nangyayari guys, no? Pagdugtungin natin ang supply ng ating ignition switch na kulay pula at kulay pula ng ating regulator. Tapos na
ang problema sa motor ni bossing. Nakakatipid pa si bossing, no? At hindi pa siya nakagastos ng malaki. Wala siyang babayaran kundi libor lang. So pagdugtungin natin itong kulay pula na wire ng ating regulator guys. Dito, yan yung binalatan natin. At tamang-tama lang yung puputulin nating wire. Yung tama-tama lang ang taas niya. Ay siyempre kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, kung sa tingin mong video ito na ginawa ko ay malaking tulong sa pagresolba at pagsaayos pagdi-DIY sa inyong motorsiklo, ay siyempre huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. At kung ikaw ay sa Facebook page na nakapanood sa video ito, ay siyempre huwag kalimutan i-like at i-follow na rin ang ating Facebook page. Maraming salamat. So yan, na-connect na natin guys. So huwag kalimutan lagyan ng electrical tape both side, tapos kung maaari balutin natin guys, no, yung ating wire, no, hanggang sa ating ignition switch para malinis sa tingnan, para walang dinugtong nangyayari sa kanyang motor. Mas may guys, kung mayroon kayong panghinang, yun ang pinaka advantage, na mas nahinang natin yung wire na dinikit natin guys, o in-splice natin, no, para lifetime talaga hindi siya magkaroon ng loss of contact or corrosion. So na-connect na natin, ibalik na natin ang kanyang regulator, since na-confirm natin na electrical o nasa wire lang ang harness, sa wire harness lang ang problema ng kanyang electrical system. So ito na, magkaalaman na. Paandarin na natin na walang battery. Let's go! So kasi paandar na siya. So yun guys, nagbiblink ng kanyang neutral light. Umandar na ating motor at i-rave natin kung goods ba, condition ba. Balikan natin ang fuse. Balikan ang fuse. Balikan natin ang kanyang fuse guys, para makakalaman na kung aangat ba ang charging o lalakas ba ang ilaw ng kanyang neutral light. Tutulanin niya na. Fuse. Wala. Tulad natin inasahan guys, lumalakas ang ilaw ng kanyang neutral light kumpara nung una, nung pinaandar natin siya na makulimlim at hindi nag-aangat ang kanyang charging. Ibig sabihin, nag-workout na ang ating regulator, no? Lakas na ang neutral. Okay, tanggalala sa fuse dong, last. Tanggal natin uli ang fuse kay bossing kung hindi na batitirik ang kanyang motor. So yun guys, nakatanggal lang ang fuse at goods naman ang resulta ng kanyang motor. Umandar naman kahit walang battery. Then nag-workout ng ating charging system. Charging. Okay, last dong, last out na dong, final dong. Balik na lang, extra fuse dong. Adjust na naman yan, off na ng fuse dong. Okay. Hayag na kayo neutral. Kailangan pampalit to gani. Hayag na kayo neutral. Yun na ang problema sa motor ni bossing guys, na walang iba kundi wire lang. So mas maigi talaga na manood ng mga tutorial para makatipid at hindi basta-basta bumibili ng pisa. At syempre, wala tayong kalimutan i-shoutout si bossing. Salamat ba sa tiwala. At sana may natutunan naman kayo sa ginawa kong video ito guys. Kahit kayo kaya nyo mag-DIY o mag-repair sa inyong motor. Kapag kayo ay baguhan pa lang at ngayon na nagbang motor at syempre naka-experience ng ganitong senaryo, mas maigi i-double check nyo muna ang mga pesa kung ito ba ang pesa at hindi, para hindi kayo basta-basta makagastos ng malaki sa mga shop na papuntahan nyo. Maraming salamat at syempre see you sa aking next video. Ride safe, God bless, ayos.